Sa unang episode ng ating Bataan Loop, pinuntahan nga natin yung pinakasikat na pasyalan dito sa Walani, Bataan, ang Tala View Deck. Talaga namang napakaganda ng view na makikita mo dito. Kaya naman wag niyong palampasin na hindi puntahan to kapag nag-away kayo sa Bataan. Dito naman sa ating episode 2 ng Bataan Loop, ay bababa na tayo sa Tala View Deck. Pupuntahan naman natin yung isa pa sa pinakasikat na pasyalan sa Bataan, ang Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Good morning! Okay, sibat na tayo dito. 11:22 AM. So, kumonsumo tayo dito ng halos 1.5 oras. Almost 1 hour. 1.5. Record muna natin yung ano. Walang signal pa, wala nga pala signal dito. Yung mapa ko hindi ko ma-open. Bali mamaya ako na bubuksan yung mapa natin. Walang signal. Pero tignan nyo gaano kataas to. Oh. Ayun yung syudad ng ano. Dinalupihan niya yata yun eh. Yung part na yun eh. Taas natin. Walang signal. Yung smart ko dito walang signal. Hindi ko lang alam kung Globe may signal o ano. Pero smart wala. Taas natin, grabe. Pero ngayon puro palusong na to. Next stop natin ay Mount Samat. So tingin ko naman maganda pa rin yung panahon. Nasa bundok kasi tayo kaya malilim o makulimlim. Ayan, nagla-landslide pala dito. Ayusin ko lang yung ano ko wait lang. Yung mapa ko. Mahina yung signal. Masyado na sigurong mataas to. Mas mataas pa yata sa mga cell site to eh. Uy, medyo malumot dito So dahan-dahan lang pala kayo pababa dito. Kapag pababa, magdahan-dahan lang kayo. May mga part na malumot. Okay, maganda rin naman yung pupuntahan natin na next. Doon, konti yung napunta kasi tingin ko mas mataas yata to kaysa sa Mount Samat. Hindi ko maikumpara eh. Kasi alam ko mas mahaba yung binyahe ko dito paahon. Kaysa, mas mahaba siguro to or mas mataas to. Ayaw mag-load ng mapa ko. Mas mataas to. Tingin ko. No internet. Oh, walang signal. Mag-out pa po? Okay na, salamat po. Sige po. Ayun, doon kayo magbabayad ng ano. Well, ano nga bang masasabi ko sa lugar na to?
Matarik siya, okay naman yung kalsada, yun nga lang sa bandang unahan, ginagawa pa pala. Sabi sa akin nung naggagawa doon, hanggang dulo daw pala yun, hanggang doon mismo sa may view deck, Tala view deck, yung ginagawang kalsada. So yung mga nadaanan nating mababato, ay aayusin din nila yun. Hanggang doon, dire-diretso. Siguro yung 50 pesos, yun na rin yung pinampapagawa nila or pandagdag or pang maintain. Pero sana magkaroon ng tubig. Ito, nag-jogging paakyat oh. Jogging sila paakyat oh. Wow. Hirap nun 20 kilometer, hindi yun, 10 kilometro to pababa, paahon. So 10 kilometer silang mag-jogging. Hindi pala jogging magagawa mo dito. Hingal ka dito. Hindi jogging. Hingal, any araw. Okay, maaraw sa ibang part. Siguro naman may signal na dito. Tagal tumambay na magjowa dun. Taga dito lang siguro yun. O baka sa malapit. Nauna pa akong sumibat Magjowang nakatambay dun. Okay din sana paliparan ng drone. Wala tayong drone Asan yung Google Maps ko? Hindi na gumana. Wala ng signal. Ay! Ito lang, inaayos ko Anong dynamic not found? No internet connection. Wala pa rin akong internet. Pababa. Meron nakakapag-play ako Oo, yan napili ko yung kay Fancy. Kay Fancy Adventures. May internet ako. Pinagduloko ko nitong Wag po kayong mag-alala. Biyasa po ako sa mga ganito. Multitasking. Tayo ay biyasa na. Hasa. Ay, gumana ng Google Maps ko. Ayan, gumana na. Gumana na siya. Okay, ito, tigil lang tayo saglit. Okay, i-remove ko na ngayon yung Tala view deck. Wait lang, job location tayo. Tapos, remove na natin yung view deck ranger. Ayan. So next stop, Mount Samat. Start recording. Okay, recording. Mount Samat. Here we go. Gumagana na yung mapa ko. Masyadong mataas kaya hindi naabot nung signal nung internet natin. Ayan, maaraw. Yan lang naman yata yung medyo mataas na pupuntahan natin Oo, ito yung unang mataas. Pangalawa yung Mount Samat. Tingin ko talaga mas mataas to sa Mount Samat.
Tingin ko lang Hindi ko kasi na ano to yung elevation nito. I-google ko na lang. Okay, maganda pa rin ang panahon. Sana magtuloy-tuloy po, Lord. Sana po bigyan mo ako ng magandang panahon para maikot ko tong day 1. Pagod na sila. Pagod na. Kakaahon. Oopsie. So yun, pag nagbataan loop kayo or doon napadayo kayo sa Bataan, isa yan sa pwede nyong pundahan. 50 pesos ang ecological fee. Malamang hindi na kayo maglalakad pag pumunta kayo dyan dahil gawa na. As of October 28, 2025, ginagawa yung kalsada doon. So malamang next year ay mas maganda na yung kalsada dyan. Makakadaan na yung mga kotse nyo, sasakyan nyo. Maganda naman yung view, magandang pagpahingahan. Kaso nga lang konti yung pag dumagsa nga lang yung tao dyan, yun lang, medyo yung pwesto, 4 lang, 1, 2, 4 lang yata, 5 yata yung nakita ko, hindi 4 na pwede nyo upuan, tapos yung taas, yung view deck, wala namang upuan dun. Maganda rin yung pwesto bandang dulo, yung parang mabato dun, may bato. Tabi po. Okay, sana magtuloy-tuloy yung araw. Next stop natin, Mount Samat. Nagluumi lang ako. Mamaya na ako mag-dinner pag medyo nakalayo-layo na ako. Madami pa akong bucket list ngayon Literal na madami. Umabot ng H yung ko A, B, C, D, E, F, G, H. 7 pa. Mga 7 pa. Ito pa yung pupuntahan natin na location. Pupuntahan din natin yung yung 5 fingers. Pero nung may nakita kasi akong vlog sa 5 fingers, sarado daw ginawang private So mamaya malalaman natin para ma-update din kayo sa dito, sa mga pasyalan dito. So stay tuned ka lang. Relax ka lang dyan. Dahil ililibot kita ng Bataan. Ngayon ay pababa pa lang tayo. Ganda yung location, kaso nga lang medyo masikip yung Ang kulang doon tubig tsaka upuan. Kasi kung nagsabay-sabay yung mga bisita doon, sabihin natin mga 20 katao, wala silang papwestuhan kasi 4 lang yung doon upuan Although siguro pag magkakapamilya, sa isang upuan kasi kasya siguro mga 5 o 8. Hindi 6. Tatlo sa isang upuan. Bali 6 sa isang doon, sa isang pwesto. Yung may lilim. So 24 ang pwedeng umupo. 25 kasama yung batong inupuan ko. 25 kasama na yun. Ito na, malapit na tayo lumabas sa main road. Ngayon ako may end ka pala sa sa Bataan. Akalain mo yon. End cap Bataan. Diyos me, meron pala. May end ka pala din
They said one day you leave this world behind. Okay, malapit na tayo lumabas. Mount Samat mula dito ay 40 minutes. Paahon din yun. And yung ahon dun ganun-ganun lang eh. Para ka lang nag-ano eh. Para ka lang nagsungay. Or Ligaya Drive. Parang ganun lang yung ahon dun. Compare mo dito, isang mahaba eh. So ang layo niya dito ay 33 kilometers pala yun. Medyo malayo pala, no? 33 kilometers and 42 minutes. 42 minutes. Whee! Yung Mount Samat, kakain din ng oras natin yun. Kasi maglalakad ka din dun eh. Pero tignan natin. Kasi nung huling punta namin doon, naglakad pa kami pataas papunta doon sa Cruz. Matagal na kasi yun, 2023 kung hindi ako nagkakamali. Nung pinuntahan ko yun kasama mga tropa ko sa Kuma de Danketsu, na guild namin sa sa 5M na GTA. Hindi ko lang alam kung ilan magiging episode nito Itong series natin, Bataan series. Hindi ko lang sure kung ilan magiging episode nito. Kasi mahaba talaga to eh. Hindi ko alam kung gagawin kong tigi isang oras o isa't kalahati. I'm not sure. Hindi ko sure. Kaya pasensya na kung medyo puput-put ikakat-cut natin. Pero i-upload ko naman ng magkakasunod. Hindi naman once a week yung upload natin eh. Ngayon eh. Lalo pag nagbataan loop tayo, ito na po yung dire-diretso pag-upload natin. Dire-diretso na po ito. Hanggat maaari, itong Bataan loop ipopost ko ng sunod-sunod na araw. Sabi natin day 1 ngayon, day 2 bukas, day 1 ngayon, ay episode 1 ngayon, episode 2 bukas, episode 3, siguro 1 week. Kung aabot ng 7 episode tong Bataan natin. Pero I doubt mahaba kasi. Mahaba tong Bataan eh. Kaya sabi ko, I doubt kung kung hanggang episode 7 lang to. Baka maumay kayo. Pero okay lang, kayo na bahalang manood. Ayoko lang kasing i-post to ng isang buo eh. Kasi mahaba talaga to eh. Literal. Kung titignan nyo yung Bataan sa mapa, sa Google Map, malaki siya. Dalawang siya, parang dalawang bilog. Dalawang malaking bundok. Para siyang 8. Kung titignan mo sa mapa, para siyang 8 yung daan niya. Kaya hindi mo makukuha ng 4 na oras lang. Siguro wala ka pa sa siguro kalahati pa lang yun. Yung 4 na oras mo. O baka wala pang kalahati. Kaya ngayon pa lang naghumihingi na ako ng pasensya kung hahati-hatiin ko to. Para din ma-enjoy nyo din yung sabihin natin 1 hour lang ngayon. Sige, 1.5 hour. Okay, next episode na lang ulit. Wait lang, tignan ko lang yung Strava ko. Kasi ginagawa ko din ng Strava to eh. Para masundan nyo yung inano ko eh. Tignan natin Okay, gumagana yung Strava. Ayan gumagana yung Strava ko.
Okay, gumagana siya. Para masundan nyo. Kasi may nagtatanong sa akin eh. Para gamitin nyo lang Strava. Meron kasi mga elevation doon sa Strava. Yung speed nandun din. Kumbaga yung kumpletong detalye ng ride na to ay nandun sa Strava. Naisipan ko din kasi maglulup na lang din naman ako eh. Gamitan ko na ng Strava para may ideya kayo o pwede nyo silipin. Kung di nyo alam yung Strava, para siyang recording ng ano nyo, ng mga activities nyo, jogging, ride. Makikita nyo doon yung pinuntahan niya, yung haba, ilang minuto kinuha, o ilang minuto yung duration, yung elevation, gaano kataas yung inakyat niya, ilang minuto, gaano siya kabilis, nandun lahat yun, nandun na lahat. Ayusin ko lang yung ano. Tinitingnan ko kasi yung ano, yung recording ng mapa eh. Para siguradong nag-record siya. May CCTV dito eh. Dito pinapanood ko CCTV. Merong CCTV dyan eh. Ayan. At dito yun eh. Hello. Ayun oh. Hello. Dumaan ako ng ano. Anong oras na? 11:40. Sisilipin ko yan mamaya. Pag-uwi. Pag-uwi ko, sisilipin ko yung may kumakaway dun sa ano. 11:40. Sige, silipin natin. Sa CCTV ng ano. Alam ko yung location ng CCTV ng Orani eh. Nakita ko eh. Kaya sabi ko, kaway nga ako sa CCTV. Wow! Woohoo! Sarap mag-ride! Yes sir! Ang lawak ng ano. Ito yung nagustuhan ko din sa ano. Kasi nung pumunta ako dito, malawak talaga yung kalsada nila dito. Tingnan mo 4 lanes to. Yung kabila 3. Ito 4 lanes. 1, 2, 3, 4. Oh. Yung kabila 3 lang. Ito 4. Ito yata yung Mount Samat, yung taas, yung bundok sa harap natin. Yan yung Mount Samat. Thank you. Imagine mo, iikutin pa natin yan, yung likod na yan, yung mga bundok na yan. Iikutin natin yan, men. Ayan oh. Iikutin natin yung bundok na yan sa likod. Ganyan tayo kalupet yung gagawin natin. Ganyan katindi yung gagawin natin, man. Wala pang nakagawang vlogger siguro na kinuhanan yung buong ikot ng ano. Tayo pa lang ang gagawa nun. Kaya naman, sit back, relax. Dahil akong bahala, igagala kita sa Bataan. Dugo na ako ah. So 30 kilometers pa. Pero hindi naman kayo mauumay dahil kukwentuhan kayo ni Zobiet. Napakaluwag talaga dito. Grabe oh. Sa mga nagtatanong or nagtataka din na paano ko kinakaya yung isang buong biyahe na ano, na ganito. Ikulat tayo. Paunahin natin tong kotse sa likod. Ayan, pinapauna ko talaga pag may ganyan para hindi nakakailang. Naiilang kasi ako pag mayroon akong humahabol sa likod ko na kotse. So yun, may mga nagtataka kasi nung nagtatanong na buti daw kinakaya ko yung recording na ganito, yung ganitong biyahe. Kasi nung pinost ko yung Laguna Loop, ay yung Taal Loop pala, 4 na oras. 4 na oras kang halos nagsasalita. Eh what more ito? Loop 2 eh. So mas mahaba to. Eh siya sabi ko na inuunahan tayo ng kotse. Mali tayo ng ano, posisyon. Di pa tayo.
sa di ba tayo lang linya. Ayan, sabi na eh. Ako kasi hindi po ng tao na yung inaabala yung iba. Wow. Kalibo tayo ng ano. Kasi ganyan yan eh. Kung nasa fast lane ka at tingin mong mabilis ka na, dito yung pupunta sa tropa ko. Shoutout sa mga ano ko dyan, kaibigan ko dyan. Kila Patron. Shoutout, taga doon yung mga tropa ko, pinuntahan namin. Papuntang Balanga kung di ako nagkakamali. Shoutout kila Patron. 3 tropa ko dito. Kapatid pala, kapatid touring namin dun eh. Touringan namin. So, nasa na nga ba tayo? Ayun, yung fast lane. Sabihin nating nakamotor ka, tapos nasa fast lane ka, merong mas mabilis pa rin sa'yo, yung kotse. Kaya bihira talaga akong pumesto sa fast lane. Depende kung ganito. Ayan, mukha nang maluwang naman sa likod at overtake ako dito, nagka-fast lane ako. Pero kung hindi naman kailangan, nasa outer lang talaga ako or kaya mid. Kasi mahirap maipit pag nasa outer ka eh. Tsaka mas prone ka ng bangga dito sa harap, yung kasalubong mong ganyan. Kaya bihira ako mag-outer lane. Mas mabuti na yung may pagka-defensive driver ka eh. Tsaka syempre, dapat advance ka mag-isip. I-anticipate mo yung mga pwedeng mangyari kapag nag-ride ka. Maniwala kayo sa akin, 3 beses na ako sumemplang. Kaya natuto na ako. Ganun talaga. Kailangan mo muna masaktan bago ka matuto. Wow. Humuhugot si Soviet. Legit. Kailangan mo munang masaktan bago ka matuto. Tama naman talaga yan. Kasi hindi tayo matututo sa isang bagay kung hindi tayo mahihirapan or masasaktan, ma-fail. Kumbaga, kung nag-fail ka ngayon, edi go lang. Kung nag-fail ka sa ano mo, sa mga business, wag mong sukuan. Siyempre, lahat naman tayo nagsisimula sa ganyan. Hindi naman laging paldo, di ba? Kaya natututo tayo sa mga mali natin or sa mga nagiging experience natin. Teka, hindi ko gusto tong linya na to ah. Oo nga, sabi ni, ito yung kinalaykay. Teka lang. Kaya pala lumilipat din ng pwesto yung ano, yung van sa likod. Delikado to. Yung kinalaykay na yan. Tingin ko gagawin ng ano yan. Lalagyan lang nila ng asfalto. Dapat ganito na. Simento na. Kasi kung asfalto, masisira pa din yan. Ito, bagong asfalto. Okay siya tignan. Pero pag nagtagal, in the long term, in the long run, magbabako-bako din yan, lalo mga dumadaan dito, tapos ano pa to, main highway. Oo, mas mabilis nga lang naman ano yan, mas mabilis nga naman gawin kung asfalto lang. Kasi tatapol mo lang yan eh, hindi ka na maghahalo ng semento eh. Pero in the long run kasi, ganyan pa rin talaga oh, yan ang pa rin the best, semento. Kung pahabaan talaga ng ano, patagalan, ng durability, simento, compare mo sa asfalto, wala pa naman yata nagawang asfalto na sobrang tibay na tumatagal ng 50 years, mga ganun. Siguro in the future, meron sila magiging alternative na pangkalye na pwede nating itapal dyan, na alternative material, compare mo sa simento, di ba? Kasi ilang beses ka na ako nakakita ng ganyan, natutuklap naman talaga yan. Pero okay siya eh. Maganda naman siya, paatag. Pero yung long term kasi, pag naulalan to, aarawan, tapos dadaanan ng mga truck, darating ang panahon, mag-aano to, sisikip, mag-aano yan, bubulwak yan. Anyway, ginagawa tong kanan, sinisemento. Mahirap nga naman pag sinemento to, matagal to. Ang haba nito eh, ilang kilometro to, tsaka malaki budget nito pag semento.
So tamang chill lang ang takbo natin, tamang 50 to 60 lang tayo dito. Dahil tingin may camera, may end cap nga. May end cap nga. May camera doon sa ano, may end cap nga dito. Net. Ano ba speed limit dito? Hindi ko makita eh. Wala akong nakita ng speed limit eh. Gulat ako may camera nga sila. O baka CCTV lang yun na ano. Pero hindi. Hindi CCTV, traffic yun eh. Kasi pag pinapanood ko yung live nung One Bataan na Facebook page, nasa mga intersection yung ano nila eh. Yung mga live feed nila eh. So hindi intersection yun. So malamang ano to? Bataan Fiesta Communities. Ayos ah. Ganda ng kalsada sa Bataan, no? Woo! So kaliwa, Abukay, Balanga, Maribeles, diretso. Yung Balanga 7 kilometers, yung Maribeles mula dito sa pwesto natin ay 47 kilometers. Aabot pa rin po tayo doon mamaya. Unahin natin yung Mount Samat. So dito, NDRM mo, PNP, okay. Lahat kaliwa. Papuntang Balanga. Ito yata yung Mount Samat. Kung hindi ako nagkakamali. Yung bundok na yan. Yan yung Mount Samat. Thank you Lord sa magandang panahon. Sana magdire-diretso. Huwag na sanang umulan. Kasi napanood ko kahapon sa live ng One Bataan umulan ng hapon, ng gabi. Alas 6. Ay hindi, mga 5 to 6 yata umulan dito. Malaking bagay talaga yung natutuwa talaga ako sa live feed nung Kasi yung Bacoor Cavite, meron doon, may live din sila. Kaso mas masipag mag-live tong One Bataan eh. Kaya may ideya ka na eh. Kung pupunta ka ng Bataan, pwede mong silipin kung umuulan ba sa Bataan, umuulan ba dito, sa location. Sa mga live feed nila, nakakatuwa. Na nakikita mo in advance yung pupuntahan mo sa isang lugar, kung anong Kung baga, alam mo na yung pupuntahan mo na, okay yung panahon dito, sige, G tayo dyan. Kung umuulan dyan sa may Bulacan, dito, hindi. Diba? Taas nung wow, tignan yung mga bundok ng Imagine, iikutin natin yan. Paikot pa tayo dyan sa bundok na yan. Pupuntahan din natin yung Panoypoy. Okay, mag-alala, madami tayong pupuntahan dito na na pinuntahan din ng mga paborito nyong vlogger na pumunta dito. Pero this time kasi, papakita ko sa inyo yung daan. Kumbaga yung hindi nila pinapakita sa inyo, ipapakita ko. Yun ang ipapakita ko sa inyo. Kung ano yung hindi nila pinapakita. Yung daan. Oy, nag-70 na si Soviet Ang sarap bumakbak dito. Bakbakan na. Wow! Speed limit. Okay, private vehicle 80 lang pala. 60. 60 lang pala. Okay, 60 lang. Pero ang max yata ay 80 private vehicle. Nakita ko doon. Private 80. 60. May nakalagay 60 eh. Alam ko talaga speed limit yun. Ayun, reduce speed. Reduce speed tayo, reduce speed. Woohoo! Wow, ang ganda ng panahon, maaraw. Magandang i-edit to. Masarap i-edit to. Pag gantong panahon, labas na labas ang ang kulay talaga nung paligid. Yung mga bulaklak, mga ganyan, litaw na litaw yung kulay niyan. Tapos nakadilag pa tayo, dilag profile. Nako, pagagandahin ko yung kulay nito. Yung color grading nito.
Dire-diretso lang oh. Ganito talaga ang gusto kong kalsada, walang traffic. Kaya matagal ko nang gustong puntahan talaga tong Bataan kasi alam ko talaga na ang traffic lang dito mga bayan-bayan eh. Eh mga bayan dito magkakalayo. Tsaka nasa loob. Dito sa Balanga. Looban. Itong main road hindi masyadong nagka-traffic dito, I doubt. Bataan Tourism Center. Ito. Bataan Tourism Center para tong kanan. Woohoo! Ay, malapit na pala tayo lumiko. Keep right except to overtake. Keep right daw. Hindi ka pala pwede mag 90 dito kasi may speed limit sila. Hindi ko na nagagawa yun ngayon sa motor ko, 90. Takot na ako eh. 80 pa nga lang, kinakabahan na ako eh. Parang yung trauma nga. Yung trauma nung nadinulot sa akin nung pagsemplang ko na yun. Hindi kasi ako naka-vlog nun eh, yung sumemplang ako eh. Last year. Alam ko yung tatlo na yun, 2024 nangyari yun eh. Kaya ngayon maingat na ako. Better safe than sorry. Iga nga. So 23 minutes. Nandun na tayo. In 23 minutes. Yung ano nga pala, yung Strava, magandang katibayan na rin kasi yun. Yun talaga. Bukod sa video na ginagawa natin, isang katibayan na yun, yung Strava, na magagawa natin tong loop na to. Yung dadaanan natin, mare-record doon. Kaya pwede nyo sang sundan. Pwede nyong sundan tong ano natin. Yung Strava link, ilalagay ko dyan sa baba, sa comment section. Kasi doon mo talaga makikita, legit eh. Legit yung recording, kung ilang kilometer yung binagtas mo, makikita mo pa yung mapa doon. At kung sino yung pinakamabilis doon, may mga rankings din doon eh. Hindi ko na alam kung ano kung pati motor meron. Alam ko kasi bike meron eh. May mga rankings sa isang lugar eh. Lalo sa mga ahon. Pero wala naman akong pakialam dun sa mga rankings na yun eh. Importante ma-record ko tong biyahe natin para sulit. Ngayon ko lang ulit naisip mag-Strava. Ngayon lang ulit kasi ayun yung cruise. Doon tayo pupunta sa cruise. Hindi ko na alam kung kita eh. Ngayon ko lang naisipan ulit mag-Strava. Bukod dun sa mapa, dami natin katibayan. Meron tayong mapa, meron tayong recording. Recorded na mapa, recorded na video, na actual, plus yung Strava. Legit yung gagawin natin. Lalabas din dun yung total na kilometers, yung total na buong biyahe mo. Ilan yung elevation. Uy, Vista Mall. Tingnan nyo yung ambient dito. Sa ano? Hindi siya crowded eh. Hindi, malaki yung kalsada niya. Pero, kung i-compare ko sa Maynila, kung laki ka ng Maynila, maninibago ka dito kasi nga sobrang lawak. Sobrang lawak ng kalsada. Sa punta ka ng Cavite, sa may bandang Kawit, Tansa, o kahit saan sa part ng Cavite. Huwag lang sa Magallanes kasi wala pa doon masyado sa Magallanes eh. Nakikita mo sa kanan may mga tindahan, may mga may-ari ng bahay. Dito, lawak oh. Di ba? Parang ang lawak ng area na walang open. Ayun pala yan. Di ba? Huwag lang matutuklasan ni to. Teka lang. Saan ba tayo dapat? Taas? Kanan tayo, kanan. Hindi pala tayo dyan sa taas.
Kakanan tayo. Bawal mag-overtake, 40 kph lang takbo. So kakanan tayo dito sa ano? Anong kalsada to? Governor JJ National Road. Eto. Kanan tayo dito, pupuntang Mount Samat. Mamaya pagbalik natin diyan tayo dadaan, tas diretso. Ito na yung kalahati eh. Bundok dito, bundok dito. Ito na yung kalahati. Pero babalik tayo pag ganon. Tapos ang pagkakampingan natin, ay may ano dito sa main road. School pala to, kaya pala may humps. Kaya nagulat ako may humps eh. Wow, yun o, Mount Samat. Uy, mangga. Damn. Natakam tuloy ako eh. Pagbalik na lang, pagbalik natin. Nagmamangga ako. Pag naalala ko. Pag nandiyan pa siya. Doon tayo pupunta sa Mount Samat. Yung sa Kabus na yon, hindi lang natin alam kung nagpapaakyat pa sila hanggang doon sa Kabus. Kasi alam ko ginagawa yan ngayon eh. End February pa yung tapos niyan. Nakapasok ako dyan, may parang museum sa ilalim niyan. Nandun yung mga sandata nung mga unang panahon na ginamit sa sa labanan sa Bataan. Kung di ako nagkakamali, correct me if mali ako Nandyan yung mga weapons na ginamit sa sa gera dito sa Bataan. Wow. Ganda ng view dito. Kalsada pa lang okay naman parang bagong bagong asfalto yung kalsada. So dito Bagak 30 kilometers, Morong 50 kilometers, Mount Samat 10 kilometers. Tingnan natin. 11 kilometers sa mapa natin, pero 10 kilometers dito. Woohoo! Dito. Wow, ang ganda mo Bataan. Ganda mo Bataan. Grabe naman yan. Itong Mount Samat ang isa sa mga pasyalan talaga dito. Kilalang pasyalan sa Hindi kompleto ang pagpasyal mo sa sabihin natin dayo ka dito sa Bataan nang hindi mo napupuntahan to. Hindi ko lang alam kung sa ibang mga hindi Katoliko Pero kung Katoliko ka at hindi ka nakadaan dyan, at galing ka ng Bataan, parang kulang yung pasyal mo. Dahil maganda rin ang view dyan. Kasi nakapunta ako dyan, nakakotse kami, paakyat. Kasama si na patron, yung guide leader namin. Doon pa tayo. Time check, alas 12 na. Lunch time na pala. Pero tatapusin ko muna to. Ito kasi yung magpapatagal sa atin. Itong mga bundok. Yung iba kasi along the way na konting lakad na lang o kaya overlooking na lang. Sabihin natin nandito tayo sa location na to, overlooking lang. Parang may mga time na hindi na natin kailangan bumaba pa ng motor. Pero yung Panoypoy, kailangan natin bumaba ng motor kasi nakita ko i-hike mo na mga 3 minutes hanggang sa marating mo yung Panoypoy 14 minutes 8 kilometers 9 siguro maximum natin na pag-i-stay dyan siguro mga 30 minutes siguro. Estimate ko kung kung 12 ngayon
At least kung makakarating tayo dyan ng 12:20 bago mag 1, nakasibat na tayo para mapuntahan pa natin yung next destination natin. Ito lang talaga mga bundok na to, medyo magpapatagal sa biyahe natin kasi ahon eh. Pero yung iba along the way na lang. Malapit na tayo ni Miko sa Mount Samat Road. Mount Samat Shrine, National Shrine. Turn left 500 meters. Imagine nilakad ko yung ganito ka layo papunta dun sa ano, Tala View Deck. 600 meters pala yun halos. Ito na, pagliko dyan magsisimula na yung ahon natin. Liliko na tayo. Pag nakita nyo tong kanto na to, eto ayan, liko, ayan o, may kainan, tapos may waiting shed. Ahon na to. Woo! Alam ko 30 yata o 50 pesos yung ecological fee dito. Pero maganda rin yung location na to, promise. Nakakotse kami nung inakit namin to, easy lang eh. Wala na ko puntahan sa ano to nung nakabike. Hindi na nag-quit na ako ng bike eh. May mga nagtatanong pa nga sa akin kung nag-quit na daw ba ako ng bike. Matagal na ako nag-quit ng bike content, lalo nung nawala yung YouTube channel ko. Na hanggang ngayon nakakalungkot pa rin namang isipin, kasi main source of income ko yun eh. Pero ngayon nakaka-recover naman na tayo sa bago nating YouTube channel tsaka sa Facebook natin. As of this moment, meron akong 129,000 followers sa Facebook. Imagine. May plano ang Diyos sa lahat ng bagay. Tingnan mo, nung nawala yung YouTube channel ko, yung 100 plus subscribe, 100k, 145 subscribers, 145,000 subscribers na ako dun sa ano eh, sa YouTube. Yung nawala yun, nasa 50k pa lang yata ako or 40k followers sa YouTube, sa Facebook. Ngayon nasa 120k na tayo, 129k as of this moment recording October 28, 2025. Nasa 129,000 followers na tayo. So shoutout sa inyong lahat, salamat. May zipline pala dun oh. Zipline papunta saan? Eto na nga. Yung ano dito, hindi siya hindi siya, yung ahon hindi mo siya masyado mararamdaman eh. Tsaka hindi siya yung kisiko talaga. Hindi ganun yung ahon dito eh, paunti-unti. Parang ganito yung vibe sa nung nakapunta ako ng UP Los Baños, yung mapunong area nila doon na mabundok. Ganito yung feels doon eh. Ay may tambayan rest stop. Pwede palang tumambay doon eh. Ayan na 40 yung takbuhan natin. Ang tarik nga to, bumagal na tayo. Mount Samat Flagship Tourism. Tarik talaga siya.
Ay, oo, may mga siko din pala dito. Nakikita ko sa mapa. Ayun, pag nakita kang rest stop, ayan, oh, pwede kang tumambay dyan, oh. Yun, oh. Tambayan. Wow. Uy, parang ano, sungay. Sungay feels. Ah. Parang sungay. Oh, ayun, oh. Parang sungay siya. Itong daan na to, pang Mount Samat lang talaga siya. Wala ibang na mga nakatira dito na ano. I think ano ko, Mount Samat lang talaga yung pinakadulo nito eh. 4 kilometer to entrance Mount Samat Gate, 4 na kilometro. Oo, tama nga, 4.5 kilometers. May bike lane din sila, oh. Dito medyo patag-patag dito, ah. Medyo patag-patag, mga kaibigan. Wag kang uulan. So nandun na tayo ng mga 12:20. Bago mag-alauna dapat nakasibat na tayo para mapuntahan natin yung next. Oot. Ahon. 30 kilometer, 30 kilometers per hour lang yung takbo ko. So okay naman, hindi ko naman kailangan ng malakas na motor dito na ano. Pang chill ride lang talaga tong motor ko eh. Woohoo! Ahon talaga siya. Parang may gravity, ano? Parang gravity, ano? Gravity hill. Ayun, ang bigat, oh. Tingnan nyo yung daan. Ayan, oh. Nakikita nyo ba yan? Sa mapa? Baling-baliko. Balay-balentong. Kaya pala may mga rest stop dito para makapagpahinga yung ano, mga umaahon. Wow, tingnan nyo naman dito, mahiwaga. Humayo ka, kaibigang Tom Sawyer. Ayun, may mga rest stop, oh. 360. May trail? May Mount Samat trail? Wala tayong kasunod, oh. Woo! Alas 12. Dapat mga bandang ano, alas 5, alas 6, nandun na ako sa malapit sa pagkakampingan ko. Yung spot. Tingin ko kaya naman eh. Ayan na. Uy, grabe, oh. Tokyo Drift pala to, oh. Bituka. Oh. Bitukang manok, oh. Tukang manok, Tokyo Drift. Oh, siko. Ito talaga siko. Legit na siko. Magkakasunod to. Kakasunod na siko. Ayun, oh. Haba, oh. Oy, parang sungay. Tapos isang mahaba. Tapos siko ulit. Ngayon may mga pahingahan dito. Akalain mo, ang galing nang nakaisip nun, ah. May mga pahingahan sila dito. May mga rest stop.
Siko na naman. Siko gid. Siko. Siko gid. Malapit na tayo sa dulo. Pero may huli, may ano pa eh, oh. May mala Tokyo Drift na ano, may mga ano eh. Deja vu. May mga mala initial din na ano. Na Siko. Mapapakanta ka na lang ng deja vu. Deja vu. Kawawa na yung motor ko. Puro Siko. Puro ahon. Pero okay lang, okay lang. Masaya naman eh. Oh, may resta pa dito oh. Dami nilang pahingahan dito. Galing na nakaisip niyan. Para siguro sa mga nagbabike at nagja-jogging. May daan dun oh. May community dun. Oh, meron din dito. Imagine aahonin mo na nakabike to. Hingal ka dito. Ito na. This is it. This is it. Pansit. Ang taas natin oh. Doon tayo galing sa kabilang bundok oh. Ang parking sa loob o sa labas? Alam ko pwede mag-park sa loob eh. Pero dito na lang. Dito pa? Dito park? Dito nga ang parking. Uy, tabingi. So dito ang parking. Papark lang ako saglit. Okay, mag-aayos lang ako. Tapos akitin natin, basukan natin. Okay, ito na. So doon tayo nag-park yung mga motor. Mount Samat Shrine. Ayan. Basta mo register o diretso na? Yeah. Magpapa-register pa ba? May bipirmahan pa o ano? O diretso na? Na-orientation ka rin, sir? Hindi pa. Hindi pa. Parang pumasok na kanina, sir ah. Kanina? Hindi pa. Nakapasok lang, sir. Iba yun. Wala tayo naman, sir. Sir, isa lang. Magkano po? 20. 20? 20 pesos. Ito. Saan tayo sa orientation po, sir? Dito? Po, sir. Sa may gitna. Okay, sige. Bukas ba yung cross? O ginagawa pa? Sarado pa lang, sir. Sarado pa? February pa yata yung ma-open, diba? Sarado pa lang. Sarado pa. Ang open lang dito sa Buick lang. So, pag inakit namin yung pagano, pag inakit yung pagano, wala ring dulo. Yun yung sa cross, diba? Pasok na kayo tayo, sir, sa guest house po, sir. Sila na po mag-access po, sir. Okay, salamat. Okay lang. May ano dito. May mga nag-aalok ng foods dito. May mga memorabilia. Tapos dito. May seminar nga daw dito. Seminar. Dito po yung ano? Sir, dito yung entrance sa likod ng Pine Tree. Kalsada yan paakyat hanggang Battle of the Pockets lamang po kayo. Yung cross area po kasi naka-close, ginagawa po yung cross. Mga ilang kilometro yan? Estimate? Ilang? Ilang kilometro? Hanggang Battle of the Pockets? 300 meters. 300 meters. Tapos babalik na lang or may tagusan doon? Sir. Pagbalik niyo, sir, madadaanan niyo itong grandstand. Kakanan po kayo sa harapan ng flag po doon po. Okay. Di mo may parang museum dyan? Yan po, sir. Underground museum, pero naka-close po. Close siya. Dati kasi open yan. Pero yung mga, sir, mga machine gun cannon, nasa dam po. Okay. Sige po. Pwede po mag-picture video, wag lang po sasayaw, no smoking kahit di po alam. Okay, salamat po. Sige po. So, ayun. Dati, yung orientation namin dito, madami. As in, sa isang kwarto kami doon. Pero ngayon, ayan nga. Mount Samat. So, dati yung unang punta ko dito, mamaya tayo doon mamaya na tayo doon. Para sa mga ano lang.
Para sa mga hindi masyado nakapunta dito, ito yung lalakarin nyo. Dito. Ayan. Dito yon 300 meters, pero parang nalakad namin hindi 300 meters yun eh. Ayan. Lakad talaga siya as in. Pero yung sinasabi niya ng Battle of the meron doon machine gun. Nakalimutan ko kasi kung nasa ko nalagay yung video ko nun eh. Yung may machine gun. So doon yung parking sa baba. Tutor ko na rin kayo dito. Eh medyo ahon na naman to. Yung kanina nilakad ko, yung first episode, nilakad ko yung 600 meters mula sa ginagawang kalsada. This time sabi mga 300 meters. Pero matarik. Ayan oh. Pero I don't think na 300 to eh. Alam ko mas mataas pa. Mas malayo pa sa 300 meters. Dito pa lang. Matarik talaga siya oh. Pero okay lang. At least napapakita ko sa inyo yung daan. Ayan siya. Hingal talaga dito. Ayan. So 20 pesos lang. Ayan. Yung museum, napasok ko na yon. Kaso bawal nga lang doon. Wait lang. Diyos me. Iba pag tumatanda na. Sino mo naman yan? Naka-armor pa ako. Wait lang Yung museum, napasok ko yung nung 2023 kung hindi ako nagkakamali. May mga doon. Bawal ang video sa loob. May mga weapons doon o sandata na ginamit ng World War II. Baka yun yung ginamit sa gera dito na nangyari sa Bataan. So yun. I'm catching my breath. Oh. Pero solid dito. Promise. Tiyempo lang na nung pumunta kami dito, pwede pa sa museum. Ay, ang ganda ng view dun oh. Mamaya dun tayo. Puntahan natin yung machine gun. Ayan. Grabe. Mamaya dun tayo. Napagod. Iba na yung hingal ko dito. Wala akong cardio eh. So alam nyo na, kailangan nyo munang mag-ehersisyo bago kayo umakyat dito. Alam ko talaga hindi 300 to. Ito yung mga barilo. Ito oh. Pero alam ko na may nakatapat dito sa eh. May nakatapat dito sa burol. Machine gun na nasa burol. Ayun oh. Ayun. Mamaya. Dito muna tayo. Ayan. Heavy machine gun. Diba? Ito pa. Grabe oh.
Laki niya, no? Ito pa, oh. Ito parang kanyon na may ano, magasin. Laki, oh. Artillery. Ito pa. Yan. Ganda yan. Open fire! Need assistance! Parang anti-air yata ito. Hindi. Basuka din. Oh. Ching ching. Ching ching. Grabe. Akatin pa natin. May mga motor dito pero mga taga dito yata. Ito yung machine gun dati na pinaglaruan ko eh. Ayan, view mo. Tapos ano mo ito. Oh. Imagine, oh. Gumagano ka dito. Tignan niyo yung view dito. Ayan, oh. Gumagano ka dito. Sa mukha mo ganyan, no? Ayos. Niingal na ako. Okay. Hanggang dito nga lang. Ay, may upuan. Dito ako nag-picture dati. Yung doon. Ginagawa pa nga siya. Dito kami nag-picture dati. Yan yung paakyat pero ginagawa pa siya. Ayan. Sheesh. Ganda ng view. Woo! Doon ginagawa. Yan sana yung kapos eh. Kaso ginagawa pa siya. 5 pa yata tapos niya next year. Ayan. Grabe. Ganyan ba mo? Sulit. Diba? Oh shit. Natapilok pa ako. Oh, di ba? Sulit. 20 pesos lang. Punta naman tayo sa mamaya sa baba.
Puntahan naman natin yung stadium nila. Eto. Galing tayo dun sa taas. Doon tayo, umakyat. Dito naman tayo. You know, solid view. Wow. Nagsarado kasi yung museum dito, sayang eh. Ayun o. Yung stadium nila. Dito ginaganap yung concert ko eh. Kapag may bago kong release na album, dito ginaganap yun. Ito yung may mga pangalan sa pader eh. Muntahan natin. Yusuf. Bahala lang kanyo, no? Ganda ng bidon. Ay, sarado. Napasok ko to dati. Ayan. May mga pangalan dun eh. Sayang. Sarado. Ang ganda ng bidon dito. Ayun, no? Grabe. Ay, Barbie. Barbie. Oo. Nakaringan ng Barbie. Ay, Barbie. Ay, naku. Tingnan nyo yung view dito. Ganda oh. Doon maganda mag-picture. Ito ko nag-picture eh. Ito pa. May canyon pa dito. Tignan nyo kung gaano kalaki itong canyon. Oh. Laki oh. Oh. 5'9" ako. 5'9" ako pero kita nyo naman laking tangke dyan oh. Ang laki ng ano, canyon. Nakatutok yan. Wow. Dito maganda mag-picture. Konti pumunta kasi ano ngayon eh, weekdays ngayon eh. Dito. Ooh. Grabe. Woo! Yun yung view na yun, no? Lawak, doon pa tayo pupunta. Pag ganun pa tayo.
Uy, may lawin, no? Okay, palapag ka ng drone dito. Dagit ka. Ayan, no? Malipad-lipad lang siya eh. Grabe, ganda ng view dito. Solid. So sa halagang 20 pesos, yan na yung mapupuntahan mo dito or magagawa mo dito. Pwede ka rin mag-picture doon sa flag, sa malaking flag, tapos may cruise, sarado pa yung cruise. So 20 pesos, goods na. Medyo mapapagod ka lang, pero magandang pasyalan pag nandito ka sa may Bataan, Mount Sama Shrine. Uy, nakikita ko na. Eto na. Uy, eto na. Eto yung nakikita ko dati. Nakikita ko lang ito sa mga vlog ng iba eh. Ayun oh. Wow. Ganda. Puntahan natin yung viewpoint niyan. Malayo na tayo sa Cavite.